matagal na panahong yun talagang nagtrabaho po tayo at marami po tayong natulungang employer. And then now, 1 year na po akong hindi nagwo-work as OFW. Andito lang po ako, sinusubaybayan ko yung aking anak, ang aking mister, of course. So, ayan po ang magandang news. And tomorrow, ayan, makakasakay na po uli sa eroplano pauwi sa Pilipinas. Ayan po. So, tuloy-tuloy na po ba yung share ko o meron po tayong Q&A? Coach Aya. Mag-share ka lang po muna ng konting okay po. Okay po. So, Ayun po, pakilala ka po ulit sa kanila and then paano ka po na-involve sa EP and then Q&A po. Yes po, okay po. So, ayan po, kagaya po ng nasabi ko sa inyo, 33 years po akong OFW and nakilala ko po ang empowered consumerism. Marami po akong classmates dito. Ano pong ibig kong sabihin marami akong ka-classmates na hold up, hindi interesado nung una. So, dahil po ang akala natin lahat scam itong si empowered consumerism. At ayan po, hindi po talaga interesado sa networking kasi po wala po akong experience. Sabi nga ng marami, mahirap gawin ang isang bagay ng wala kang alam, lalo na po sa negosyo, di po ba? Pero dahil po makulit po yung aking sponsor, nagpapasalamat po ako sa sponsor ko na kahit wala na po siya dito kay Empowered Consumerism, talaga pong hindi hadlang na wala kang upline dito, wala kang kasama dito. Ang mahalaga po yung talagang prinsipyo mo at yung paniniwala mo na talagang walang imposible. So ako po ay na-hold up nung una ng aking sponsor na hindi po talaga ini-explain agad sa akin na ganito dito sa Global dati po. So 2012 po niya ako na-invite dito kay Empowered Consumerism. At that time po, work live-in po ako sa employer ko as OFW. At hindi nga po interesado. So parang na-hold up na napilitan po ako na mag-member kasi malupit po yung sponsor ko, makulit. So ayaw ko po nang ako'y kinukulit. So nung ina-explain po niya sa akin na 145 po ang aming membership dito sa Italy, sa Rome, Italy, sa Europe. So, ang pinag-interesan ko po lamang dito ay hindi po yung bilog-bilog at that time. Ano po yung bilog-bilog? Yung kitaan. Ang pinag-interesan ko po lamang dito ay yung ating scholarship. Kasi po, sa scholarship po, marami po akong kapatid na maraming anak. Hindi po kagaya ko na iisa po yung anak ko. So, ang aking pong mindset ay ang makatulong o ang aking pong pinag-interesan dito sa akin na ganito dito sa Global dati po. So 2012 po na ako na-invite dito kay Empowered Consumerism. Prof, may feedback po tayo. Naririnig ko po yung ano yan. Ang aking pong mindset ay ang makatulong o ang aking pong pinag-interesan dito agad sa akin na ganito dito sa Global. Dati po. So 2020 po na naririnig ko po yung salita dito, Prof. Yan. Prof, may feedback po tayo. Naririnig ko po yung ano yan. So, ang aking pong mindset ay Apani, mag-mute ka po. Thank you po. Ayan po. So, nung ako po ay nag-fill up at ang aking pong membership ay talagang doon ko po iwinigay sa scholarship na nakatulong naman po talaga ng malaki sa aking pamangkin. Kasi nakatapos po siya ng course niya for 2 years. And ngayon po, napakaganda po ng kanyang trabaho sa call center. Alam nyo, hindi naman po hadlang talaga kung ano ang ginagawa mo sa buhay. Imagine po ako, talagang live-in, work po talaga ng 24 hours kung tutuusin. Kasi alam naman po natin, ang OFW, pagising ng 5:30 ng umaga, then hanggang gising po yung amo,
Talagang naandyan lahat, ang gawin mo ito, gawin mo yan, utos dito, utos diyan. So isa po ako sa talagang napakabait sa employer. Kahit po pagod na, talagang hindi po ako talaga nagko-complain. Alam niyo kung bakit hindi po ako nagko-complain? Kasi, naghahangad po ako na one day, pagka ako'y natapos ng aking kontrata, baka ako'y mapamanahan ng maraming euro. Kaya po talagang, ibinuhos ko po yung aking malupit na pagsisilbi sa mga employer natin. Pero good news po kasi kahit po anong galing ko, anong lupit natin sa ating employer, yun po ang good news. Wala pong, pamanang euro yung aking employer. So, ayan po ang kaibahan ng OFW na talagang kung hindi po talaga tayo mag-iisip ng bagay na extra income para po sa ating, buhay o tayong mga OFW po kung hindi po talaga tayo mag-iisip ng, maging practical sa buhay na tayo po kailangan habang OFW, talaga pong kailangan meron po tayong extra income na pinagkakakitaan. Kasi bukod po doon sa ating kita, sa ating pagiging OFW, alam niyo po malaki po ang kitaan dito sa Europe, almost 60,000 pataas po. Lalo na po kung ikaw ay, nag-o-overtime, so extra po 'yun, napakalaki rin po. Pero, ipinaglaban ko po si empowered consumerism kasi imagine 1 year na po akong hindi nagtatrabaho. So, kung, ako nga po ipinaglaban ko yung pangarap ko, yung paniniwala ko dito kay empowered consumerism na isa po rin itong makakatulong sa akin bukod po sa napakahabang taon na pinanilbihan ko sa ibang tao. So, hindi ko po nakuha kaagad-agad yung, nakuha ko dito kay empowered consumerism. Iba po kasing ipag-compare ang, kinita mo sa pagiging OFW mo dahil talaga pong, grabeng pagod, grabeng sakripisyo, grabeng buhay na tiniis po natin, para lamang po tayo ay kumita. Ngayon pong, napag-aralan na po nating lahat dito kay empowered consumerism, kung ano ang maganda, kung paano ang kitaan, kung paano po mag-handle ng leaders. Kasi po, yan po ang isa rin po pong mai-share sa inyo na dito po sa ating empowered consumerism, pwede pong hindi lamang basta pera-pera ang ating pag-interesan. Kung hindi habang kumikita po tayo, kailangan po naroon po talaga yung puso natin para po tayo makasuporta sa ating mga ka-aimers. At yan po ang ginawa ko na kahit po busy sa work, Sunday, holiday po, talaga pong naghanap po ako ng mga co-leaders ko dito sa Rome, Italy para po makapagbigay po kami ng mga learnings, ng mga training noong pong panahon ng offline. At kayo po ay napakaswerte po ninyo diyan sa Pilipinas o kung saan man pong lugar na meron na pong mga office at legal. Kami po dito sa Europe, hindi pa po kami legit, hindi po kami 100% na legal na para gawin po itong business na ito. But kita po ninyo talagang kahit po kami illegal dito, talaga pong ginagawa namin ng bonggang-bongga ang empowered consumerism. At doon po, marami po tayong mga co-leaders po ngayon at tinulungan ng mga empowered consumerism, mga miyembro, distributor dito sa Europe para po mapalaki lalo yung mga empowered consumerism natin dito sa Europe. Kung hindi nga lamang po nag-lockdown, every year po pumupunta rin po sa atin yung BODs natin dito sa Europe para bumisita. At ang kagandahan po sa ating mga BODs, talagang ginagawa ng paraan. Ginagawan po ng paraan para kami ay magkaroon ng office dito, hindi mahirapang maipasok yung mga products at lalo pong lumaki rin yung ating company dito sa Europe. So, yun lang po ang masasabi ko na talaga pong kahit ano, kahit nasaan po tayo, pwedeng-pwede po nating gawin ang ating business
At ito po, makukuha po natin lahat kung talagang tayo ay focus. Kung talagang gusto nating may mabago sa buhay, wala po tayo talagang kailangang excuses. Wala po tayong excuses na pagod tayo, mahirap ang trabaho natin, or wala tayong time kasi nga po busy tayo sa ating trabaho as OFW. Pero pagkagabi po, pagkakatapos ng ating work, pwedeng-pwede po tayong mag-sacrifice, pwedeng-pwede po natin gawin itong business na ito. Kasi kung hindi po natin bibigyan ng oras itong ating negosyo, wala rin po tayong kikitain. At yung pong ating mga deepest why na kaya po tayo nagpunta dito sa abroad para po tayo kumita. Di po ba? So nakita na po natin o nakita ko na po na talagang sabi ko nga, pinagpalit ko po yung kita kong income per month for 60 euro pataas. Ngayon po talagang ang susi po pala talaga sa ating negosyo, talagang kailangan bigyan mo ng 100% na oras, mag-focus ka sa lahat ng bagay, mag-focus ka pong pag-aralan kung ano yung maganda dito sa ating negosyo, at mag-focus din po tayo at mag-sacrifice kung tayo po ay mayroon ng mga leaders. Kasi napatunayan ko rin po yan na talagang dito sa ating negosyo, hindi man po tayo biyayaan agad ng mabilis na pagkita dito, wag po tayong magmamadali. Kasi ang iba po talaga nagmamadali, di po ba? Mas maganda pong step by step para lamang po tayong lumalakad sa hagdan. Unang hakbang, pangalawang hakbang. Kasi mas nakikita po natin at napapag-aralan po natin ng todo-todo kung ano yung bagay na talagang maganda, especially po sa structure ng ating BTC, ng ating mga accounts, di po ba? So, ayan po ang ginawa ko sa aking grupo. Sa aking grupo po, kahit po mabagal yung mga leaders ko, ang mahalaga po, tuloy-tuloy sila, nai-inspired sila. Kasama ko po sila sa lahat ng laban, sa mga trainings, at kasama ko rin po sa lahat ng oras sa pag-aaral. Yun po ay isang talagang malaki ang maitutulong sa ating lahat sa grupo po natin. Pagka tayo po, binibigyan din po natin ng oras ang grupo natin. At ako po naniniwala dito sa grupo ni Master Andrian Vito. Grabe, ang dami ng mayayaman. Real talk pong sasabihin ko, hindi pa po ganun kalaki yung grupo ko at maraming millionaire sa aking grupo. Lahat po yan mangyayari. Mangyayari dahil nandun po yung puso natin na gawin ng todo-todo at bonggang-bongga itong ating negosyo kahit po saan tayo naroon. Ayun po. So, so dito po sa mga kasama kong OFW sa Millionaires Project, alam ko po karamihan dito, puro din mga OFW. Tama po ba ako, Coach Aya? Maraming OFW po sa ating mga kasama. Yes po, Ayan. 50% po. Ayun, OFW. 50%, kita nyo. So, ang masasabi ko po sa OFW, huwag na huwag po kayong mapapagod. Huwag na huwag po kayong maiinip at susukuan kung ano yung naumpisahan nyo po dito. Kasi dito po talaga, bigyan nyo lamang po ng oras, isa puso po natin, mag-concentrate po tayo kung tayo po'y baguhan. Ano po ba ang dapat nating pag-aralan unang-una? Di po ba ang unang natin dapat pag-aralan yung kung paano po natin uumpisahan yung ating negosyo? Normal, alam na po natin lahat yan na nasa mga UEI, yung 5 fingers, di po ba? So kung gusto mo po talagang mabilis na ikaw ay maka-encourage o maka-recruit dito, magkaroon ng maraming leaders, ganun muna po ang gawin natin. Huwag po tayong magmadali na kumita agad. Kasi pagka tayo pinag-aaral, unang-una, pinag-aaralan natin ang isang bagay, marami na po tayong information na alam about our business, matapang na po tayong humarap kahit kanino. Di po ba? Matapang na po natin maipagyabang na talagang tayo ay maipagmamalaki sa ating mga
iminamarket o sa ating mga nai-encounter o mga prospect, di po ba? Kasi pag may nagtanong po sa inyo ng isang suppose isang products na hindi po natin ma-explain kung saan maganda ang C24/7, di po ba? Hindi po agad natin mai-encourage yung leaders na o yung ating prospect na sumali sa atin kasi hindi natin alam kung ano yung klase ng business meron tayo. Kung hindi po tayo marunong mag-present, di po ba? Kung hindi pa po tayo marunong mag-present, pwede po natin hingan ng tulong ang ating upline, ang ating mga crossliners, di po ba? So, ayan po ang kagandahan din ng ating business. Dito po, talagang hindi tayo lalakad mag-isa. Dito po, hindi natin gagawin ang business mag-isa. Dito po, lahat po tayo ay magtutulong-tulong. Grupo mo man o hindi, magsasama-sama po tayo palagi para magtulungan kung paano po tayo magkikita-kita lahat sa finishing line as a millionaire. So, kailangan po laging naroon din po yung humble and kind po natin. Meron po tayong good attitude. Huwag po tayong madamot, huwag po tayong selfish kasi mas marami pong blessing ang dumarating pagka talagang very humble po tayo at friendly. Hindi lamang po sa ating mga ka-aimers, kung hindi sa kapwa po natin. So, marami po akong gustong masabi sa inyong lahat. Super excited. And sa ngayon po talagang alam nyo, ang isip ko po ngayon is nasa Pilipinas kasi 4 years po akong hindi nakauwi. So ngayon very excited po and laging busy. Kaya nga ngayon po ako medyo nagpi-prepare ng kaunting maipasalubong sa mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya pasensya na po kayo sa akin kung nandito po ako sa park ko. Sa park, pero kita po naman ninyo, ang ganda ng park po dito. Malamig, kanina po umuulan, thank you Lord, at tumila. Kasi kung hindi po tumila, hindi po tumigil yung ulan, kahit po nakapayong ako, pwede po ako mag-share sa inyong lahat. Dahil importante po sa akin ang mga ka-aimers, family ko. So, kung kayo po may mga katanungan, pwedeng-pwede po nating sagutin at pwedeng-pwede ko po kayong mabigyan ng kaunting tips. Ayun lamang po. So, back to host. Yes, ayan. So, thank you, Upline Perla. Ayan, so parang feeling namin nasa Italy na rin kami. Kasi ayan, nakikita namin yung background mo, nasa Italy ka. Pero alam mo yung pinaka-ano namin, na-appreciate po namin is yung kahit busy po kayo ngayon is talagang binigyan niyo po kami ng oras. Ayan, so ayun po. So, see you po tomorrow. Ayan, so alam ko po sobrang excited mo kasi uwi ka na dito sa Pilipinas. So patunay lang po yan na talagang yung mga OFW na gagawin itong empowered consumerism. Wala ka talagang choice, uuwi ka talaga dito sa Pilipinas for good. Ayan, so yung mga OFW natin dyan na nanonood, na nagpa-plansa, na mga nagbubuhat ng baby nila, nagbabantay ng bata. Ayan, so huwag kayong mag-alala kasi kayo na yung next na uuwi katulad ni Upline Perla. So bukas makikita na natin siya. Ayan. So thank you, Upline, sa ako napakaganda. makikita. Coach Aya, kasi 16 hours po ako sa aeroplano. Then, 6 days po tayo magku-quarantine para po safe lahat yung makakasalamuhan natin, yung makakasama nating tao. So, excited po, super excited and happy po na makauwi uli sa Pilipinas. Wow, ayan. So grabe, no? Alam ko, naramdaman ko yung feeling ni Upline kasi dati din ako OFW. So iba talaga pagka uuwi ka ng Pilipinas. Ayan. Ayan, so thank you, Upline Perla. Ayan, sa mga po may tanong, ay pagkakataon natin to, lalong-lalo na kung OFW ka or marketers ka ng OFW or dati kang OFW, ayan, so ano po, i-comment nyo na po sa baba, sa comment box natin yung mga katunungan mo kung paano po si Upline Perla dito sa Empowered Consumerism. Pwede mo nang itanong yung isip mo, yung mga nangyayari sa sa network mo na hindi mo alam ang kasagutan.
pwede mo pong itanong, baka po kasi doon po sasagot ni Upline Perla yung sagot para makuha mo yung success mo dito sa empowered consumerism. Kaya wag po kayong mahiya. Comment na po kayo sa baba. Ayan. So, Upline Annie, kumusta ka dyan, partners? So, parang na-inspired. Actually, dalawa kami ni Upline Annie. OFW din po kami. So, talagang relate kami sa iyo, Upline Perla. Ayan. Coach Aya, so Yes, ipiprepare ko na po yung sarili ko for next inviting sa next invite ni Coach Jade kasi nga po nasa labas ako. So alam niyo pagka ako po yung nasa bahay, kulang po yung 2 hours, kulang po yung 3 hours kasi masyado po akong enjoy makapag-share sa lahat nating mga ka-imers, family. So meron pa pong second chance, Coach Jade, para po makabawi ako ng ng bonggang-bongga sa inyong lahat. yeah. Okay po. Ayan. So, ayun, hindi po natin maano si Upline Perla ngayon kasi nasa labas po siya. Yes, okay Ayan. po. Pwede So, po kayo ano po, pwede magtanong. po, Pwede pwede po pa. kayo magtanong, Pwede Coach po. Aya. Yes Mga po. ilang katanungan po, Apps. Kahit po ilan, until hindi po ako nalolobat, pwede po. Sige po. Sige po. Maraming salamat po, Upline Perla. Ayan. Welcome po. Happy to serve Upline po. namin. Opo, may nakikita kang katanungan na. Yes. So, grabe no. Thank you very much, Outline Perla Luna, sa napaka-inspire na mga kwento, no? And sobrang nakaka-relate as OFW din. So, may mga katanungan tayo dito. OFW rin po to, Outline, ano? Ang sabi niya, paano mo po na-handle yung iyong mga grupo na kahit nandiyan ka pa po sa abroad na panaki mo? Paano mo po yung handle? Thank you po sa nagtanong. Alam nyo, wala pong madali. Lahat talaga mahirap. Mahirap po kasi alam nyo, lalo po tayong mga OFW, talaga pong sinisingit laang natin dahil tayo ay part-timer lamang dito sa ating empowered consumerism. Talaga pong hindi ganun. Napakahirap po kasi ako po, alam nyo, nag-start po talaga ako nag-serve po muna ako. Nag-serve po muna ako sa mga ka-imers ko. Feeling ko nga po, BODs din ako eh. Feeling ko po talagang may-ari din ako ng company kasi mahal na mahal ko po talaga si empowered consumerism. Dahil nga po kami ay hindi legal dito sa Italy, talaga pong inuna ko po yung mag-serve. Hindi po muna ako humataw ng talagang malupitan. Alam niyo po, happy to share po na ngayon lamang pong pandemic na ako talaga humataw ng malupit dito sa ating empowered consumerism. Kasi sino po ba ang hindi pa makakahataw? Ang dali-dali na natin gawin ngayon ang business natin, di po ba? Online na po lahat. Lahat po, hindi na tayo gagastos ng malaki. So, nai-handle ko po yung mga leaders ko and crossliners ko kasi meron po kaming Infinity Aimers Association, like foundation po ng ating Empowered Consumerism. Dito po sa association itinayo namin, dalawa po kaming founder dito. Dito po mga crossliners and iba't ibang grupo rin po, parang UEI natin. Yun po ang magandang balita, ikinaka-copy-paste ko po lahat ng maganda, lahat ng makakatulong, hindi lamang po sa grupo ko, kung hindi sa lahat po ng ka-imers. So, ang pag-tip po na talaga ng mga leaders, unang-una, kailangan ipakita mo yung sinseridad mo po sa kanila, yung concern mo po, kasi ibang laban mo po pagka nakikitang talagang ikaw na leader, ikaw po ay talagang ginagawa mo ang lahat ng bagay bago mo po i-command sa iyong mga leaders. Kasi importante po yon na as upline, ikaw muna po lahat ang magpapakitang gilas sa iyong mga leaders para po lahat ng sabihin mo sa kanila, magiging good follower po sila. Kasi iba po kasi ang attitude ng mga OFW kaysa mga full-timer sa mga nasa Pilipinas. Kasi alam nyo, diyan po sa Pilipinas normal, talagang naandyan yung
100% natin na talagang tayo ay nagpapalo, lahat tayo ay sumusunod sa ating mga mentor and sa ating mga upline. Ang OFW po kasi, real talk po talaga. Totoo po ito kasi marami po ditong hindi good follower at that time. Kasi normal, nagyayabang tayo na meron tayong kita, malaki ang kita natin. So hindi po talaga ganun kadali. Hindi po ganun kadali mag-maintain ng mga leaders. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag nasa puso mo, ang ipinapakita mo sa mga leaders mo ay love. Iba po kasi ang ang meaning po talaga ng love, marami po silang makukonsyensya po sila. O di kaya makikita nilang, oh bakit nakaya yan ng ating upline, bakit tayo hindi natin makaya? So ikaw po ang magbibigay inspirasyon sa kanila para po magtuloy-tuloy po sila dito sa business na ito. So ang masasabi ko po doon, ikaw ang unang-unang pagkukunan nila kung paano mo po maikikip yung iyong leader. Thank you po. Yun po ang kasagutan ko. Nasagot ko po ba? Yes. So, sa nagtanong, no, I hope na na-satisfied ka talaga sa kasagutan ni upline. So, ano lang, grabe, mahalin mo talaga yung negosyong ginagawa mo. Tama nga naman. Kasi kapag mahal mo talaga yung isang bagay, lahat magagawa mo. Yes, lahat Tama nagiging po, madali. Coach Ann. Exactly. And yung pagiging sincere, tandaan mo yon sa nagtanong, sincere ka palagi dapat. Okay? Kung ano yung purpose mo dito, yun yung i-share mo para mas mapalaki mo pa yung or mas ma-handle mo pa yung grupong hinahandle na yun. Yan. And yung sabi niya, yung parang short na lang nun is be the leader you would follow. Ang lupit. Thank you very much, upline. So, sa nagtanong, congrats dahil napakalupit ng kasagutang natanggap mo ngayon. And back to you, Coach Aya. Yes. Ako naman yung napulot ko doon, yung sinabi niyang love. Ayan. So kailangan talaga mahalin mo din yung mga leaders mo. Hindi yung mahal na ano talaga, dapat ituring mo siyang pamilya para makip mo. So next naman din po to, Apsi. Ayan, so tinatanong niya po, ano daw yung ginawa mo na kahit OFW ka is nakapag-create ka ng malaking grupo. Ayan. So, yun po para sa OFW. Ayan. So thank you po uli sa nagtanong. Ayun po, unang-una, talaga pong sakripisyo. Sakripisyo, mahabang pangunawa, mahabang pasensya, and ibinibigay ko po yung kabaitan ko doon po talaga. Kasi po, importante po yun eh. Importante po tayo bilang isang leader o bilang isang namumuno po ng isang association. Kailangan po both side, pag-aaralan po natin yung ano po yung unang-una. Unang-una po yung control your emotion kasi sa emotion po natin talagang minsan napakarami pong nasa paligid na negative, di po ba? Marami pong nasa paligid na talagang ikini-criticize ka. So, marami rin pong nasa paligid na hindi naniniwala na yayaman tayo o maganda itong ating business, itong empowered consumerism. So, talaga pong kailangan lahat po ng bagay, unang-una, ikaw ang magpapakita. Ikaw po ang magpapakita na talagang malakas ka, lagi pong paalalahanan mo sila. Then yung sincerity po na talagang yung lahat ng mahirap kayang-kaya mong gawin. Yung pong lahat ng commitment mo, hindi ka nagbibigay ng excuses. Yung pong responsibility mo po, nagagawa mo. Yung pagkakailangan ka po ng mga leader mo, kahit gustong-gusto mong matulog o kahit gustong-gusto mong mag-shopping o gustong-gusto mong mamasyal, mas uunahin mo talaga po yung commitment mo sa grupo mo. Kasi doon po makikita nila and tutularan ka po nila na talagang sa umpisa,
maraming gumagawa ng mga excuses, pero 'pag nakita po nila na talagang, naka-live-in ka, full-time ka rin po sa trabaho pero nagagawa mo 'yon, interesado rin po sila na pag-aralan kung papaano 'yon. Itini-train din po nila yung sarili nila kaya po talagang blessing na nag-pandemic kasi nabigyan ko po ng 100% yung grupo and ang aking mga crossliner. So, talaga pong kahit maiiyak na ako, napapaiyak na po ako kasi sabi ko, "Ano ba itong ginagawa ko?" Ang hirap-hirap. Minsan, nandun din po yung katanungan na hindi talaga madali, pero pagka naitulog ko po yun, kinabukasan, andun na po uli yung hindi mo kailangang sumuko at napakalaking bagay po talaga at malaking naitutulong sa atin bilang isang leader ang umattend po ng mga training, especially ang leadership po. Ang NECO, importanteng-importante po ito. Kasi tayo po tao ano, lahat po tayo may emotion, lahat po tayo may pakiramdam na pagod na tayo. Pero pagka nakakarinig po tayo ng mga training ng, lalo't focus ka. Alam niyo po sa mga training 'pag focus ako, lalo na po mga ayan, malulupit nating mga speaker and training po ng ating mga BODs ni Sir Jurgens, ni Sir Arnel, pagka ginagawa mo po yung sinasabi nila, feel na feel mo po yun, talagang naandun yung emotion na tears of joy na yun ang ginagawa mo. So, lagi pong ibini-visualize ko sa isip ko, okay lang na mahirapan ako ng mahirapan, okay lang na mahirapan tayo ng mahirapan. Kasi one day darating din po yung magandang resulta at magandang blessing na darating po sa atin. So kung napakinig po ninyo yung, video ng ating mahal na CEO ni Doc Ed Cabantog, sa success daw po, hindi lamang fame, hindi lamang po pera ang nakakapagdala sa success, kung hindi yung responsibility po natin na makatulong tayo sa ibang tao. Yung makatulong tayo sa ibang grupo para po marami tayong magtutulong-tulong na mabago ang buhay. So lagi pong gano'n ang isipin natin. Hindi para sa sarili mo lang, hindi para sa grupo mo lang, kung hindi para sa lahat. Ayun po ang masasabi ko. Thank you po. Yes. Thank you, Upline Perla. Ayan, so doon po sa nagtanong sa iyo. Ayan. Ayan, so Upline Ani, meron ka dyan? Kasi meron pa ako dito. So, meron tayong partner na gustong magkaroon ng full-time. So, ito yung tanong niya, upline. No? Upline, as OFW, pwede bang yumaman sa EC5 kapag may left and right ka na, may grupo na rin at may nag-full-time sa ilalim mo? Oh. Wow, ang lupit naman ng tanong. So, doon po sa nagtanong, thank you. And 101% po, sasagutin po kita. Napakakwan mo po, amazing mo po. Kasi bakit? Sabi mo po kasi kanina, pwede bang yumaman lalo na kung may left and right ka na nag-full time dito sa empowered consumerism. So congratulations po. Congratulations sa'yo. Kasi mabilis ka pong yayaman dito kay empowered consumerism. Kasi alam nyo po, sabi ko nga po sa inyo, napakarami ko rin pong leaders na tulog. Pero hindi po ako nagsasawang i-follow up. Hindi po ako nagsasawang i-encourage sila o dalahin pa o bigyan po ng magandang motivation na one day humataw din po sila. So kung ang mga leaders mo po ay napakasipag at open ang mindset dito sa negosyong ito, grabe, pwedeng-pwede kang yumaman, hindi po pwede. Mayamang-mayamang ka na. So i-claim mo na po 'yon, i-claim mo na po 'yon. So ang masasabi ko lang, kung ikaw ay upline din na talagang gusto mong mag-remain o gusto mo pong tumagal yung grupo mo na na mapalaki mo pa,
o lumaki pa. So magtulong-tulong po kayo. Lagi mo po rin silang, ipa-follow up. Of course, 'wag mo pong pababayaan 'yon. 'Wag po tayong masilaw doon sa kinikita lamang natin. Mas masilaw po tayo doon sa talagang masasaya po. Hindi lang ikaw, kung hindi lahat ng grupo mo masasaya kasi pari-pareho kayong naging successful dito kay Empowered Consumerism. 101% po masasabi ko pong puwedeng-puwede tayong yumamang lahat dito kay Empowered Consumerism. Yun. So, partner na nasa abroad ngayon, pwedeng-pwede ka pong yumaman. And actually, meron siyang follow-up question upline. Okay lang po ba? Yes po. Ano po yung mga strategies na ginawa nyo para po makip yung inyong mga leaders? Mga strategies daw po. Strategies daw po para makip ang leaders? Alam nyo, wala naman pong wala naman po talagang, strategies ang mag-remain talaga ang leader. Kasi kahit po napakalupit nating upline, kahit po napakasipag nating upline and napakabait nating upline, hindi po kasi depende rin sa atin yon. Ang depende lamang po sa atin ay yung, talagang mai-guide natin sila, maturuan natin sila kasi tayo po kahit po tayo turo ng turo, 'di po ba? Kahit po tayo ibigay ng bigay na magagandang motivation sa ating mga leaders. Pero yun po talaga depende rin sa ating mga leaders. Kasi meron pong mga leaders talaga na kahit anong gawin mo, kahit po nakikitaan ka na ng ng achievement o nakikitaan mo na po ng result, talagang hindi po mawawala yung, tumitigil o humihinto. So kung meron po tayong mga leaders na hindi talaga natin makuha o hindi talaga mag-follow sa atin, okey lang man po 'yan. Humanap ka po ng talagang, makakakita ka po ng napakaraming puwedeng mag-follow sa'yo, puwede mong makasama ng forever dito sa ating business. So kasabay mo rin po akong naghahanap ng mga leaders na malupit kagaya ko po. Ipinagmamalaki ko po talaga ang sarili ko kasi, wala pong upline na nagpu-push sa akin. Pero 100% po mahal na mahal ko po ang aking upline. Noong una galit po ako sa kanya kasi masyadong makulit, pero kung hindi po dahil sa kanya, kita ninyo hindi mababago ang aking background. Siguro mamamatay na lang ako, isa po akong OFW. So ngayon po, happy to say and happy to share sa lahat ng OFW. Nandito po ako sa Italy, hindi na po ako nagwo-work as OFW. So ibig sabihin, hindi po hawak ng ibang tao yung success natin. Tayo rin po mismo ang gagawa. So, lalo na kung ikaw ay may mga leader na nakakatulong mo, na malupit, mahalin mo po 'yan. So, 'yun po ang masasabi ko, wala pong puwede nating, i-keep pagka talagang ayaw sumunod sa atin. So, much better maghahanap po tayo ng panibago, yung bagong silang, yung makakatulong pa po sa atin. So, 'yun po ang masasabi ko. Thank you po. Yes, grabe, ang lupit naman. So, grabe no, doon sa nagtanong, ibang level ang kasagutan. So, yung success mo talaga nasa sayo. Yan, as long as panindigan mo yung pagiging leader as an upline sa mga downlines mo, for sure, makikip mo yung mga mag-i-stay. May mawawala man, it's normal. Pero, you do your best. Ayan. So, thank you very much, upline. Back to you, Coach Aya. Yes, ayan. So, thank you, Upline Perla. Ayan, so daming wisdom. Ayan. So, ayan po. So, meron naman pong nagtanong. OFW din po siya. Ayan. So, ang tanong niya po is, ayan. So, ano po? Good morning po. Ano po yung ano po yung advice mo sa mga OFW na bagong join pala dito sa ating Empowered Consumerism? Ayan. So, ano din po yung ginagawa niyo sa mga leader kung bagong join din po?
Ayan. So, thank you po. Thank you po sa nagtanong. Pagka bago ka po, kailangan hindi lahat bilog-bilog ang ipapakita mo doon sa bagong join. Di po ba? Hindi agad yung kita o partner. Mag 3 heads ka na, mag multiple accounts ka na, mag 15 headers ka na. Dapat po tayo as a leader, unahin po natin yung responsibility natin kung paano natin sila ni-recruit. Di po ba? Kasi ako po, experience ko ha, ang i-advise ko po yung experience ko. Kasi madali ko pong i-relate para sa inyo yung aking sasabihin. Kasi po, ako po yung taong pagka nag-join sa akin, talaga pong yung responsibility ko, unang-una, gina-guide ko po na maturuan. Igina-guide ko po na maisama sa mga trainings. At lagi ko pong imino-motivate na mag-training muna bago po palakihin yung iyong account. Kumbaga, wag muna pong mag-i-interest doon sa kitaan. Mag-interest muna po tayo o itinuturo ko po na mag-training muna tayo kasi pag may alam po tayo, meron po tayong sandata na panlaban sa ating business. Kumbaga, kuwan muna po tayo. Learnings muna po. Tuturuan muna po natin sila ng basic. Tinuturuan ko po muna sila ng basic kung paano gawin yung itong ating business, kung saan magi-start, kung hanggang saan muna ang gagawin. Hindi po, kasi marami po rin tayong leaders na kahit po anong gawin natin talagang hindi makuhang mag-trainings. So, i-push po natin sila. I-push po natin sila para po lalo silang ma-inspire dito, lalo silang mag-enjoy. Wag po nating madaliin. Wag po muna nating madaliin pagka bago pa lang. Alam niyo po, may nakakasama kami sa training. 1 buwan pa lang, pero talagang grabe ang commitment. Talagang sumasabay po siya sa mga training at willing pong mag-aral at matutunan itong ating business. So, dapat po ganun tayo. Eager muna po tayo. Eager po muna tayong pag-aralan yung ating business. Kasi the more you learn, the more you earn. Di po ba? Wala pong nagninegosyo ng hindi alam kung paano patatakbuhin ang negosyo. So, maganda po itong ating ginagawa na kahit po tayo ay nasa bahay lang, di ba? Kahit nga po tayo nasa parko, kagaya ko, nasa parko po ako. Pero pag kami mga training po tayo, pwede po tayo mag-focus. Stop muna, upo muna sa isang tabi para po matutunan natin yung mga learns na binibigay sa atin ng malulupit nating mga speaker. So, ganun lang po. I-guide mo muna po siya sa learnings bago po sa ating kitaan. Yun lang po. Yes. And thank you, Upline Perla. Ayan, doon po sa nagtanong at doon din po sa mga bagong join pa po sa Empowered Consumerism. Ayan, so keyword po doon ni Upline Perla is learnings. The more you learn, the more you earn. And then po talaga, ayun, ikaw naman na nag-invite, i-guide mo yung tao na yun na pina-join mo. Hindi pwedeng join lang tapos iniwan mo. Ayan, so kailangan, yun nga sabi ni Upline Perla, be responsible. Ayan. So kung gaano mo kinulit yung tao na yan na mag-join, kulitin mo rin siya para matuto at maano niya yung business natin. So ikaw naman na nag-join, andito ka na, bigay mo na yung commitment mo dito sa ating Empowered Consumerism. Okay? Ayan. So, ayan. Ang question lang po, Perla, okay lang? Okay po. Buhay na buhay Okay. pa rin po yung cellphone ko. Salamat po. Ayan. So, ayan. Meron pa tayong 2 questions. So, ako muna, Upline Ani. Ayan. So, ito naman pong question. Ayan. Ano po personal message, OFW din po siya. Ayan. So, nabanggit nyo rin kanina yung multiple accounts. So, gaano daw kaganda na bago ka umuwi sa Pilipinas is nakumpleto mo yung 15 accounts. Ayan. So, gaano po daw kaganda? Ayan, thank you po sa nagtanong. Hindi po maganda. Kung hindi, maganda ang multiple accounts. Kasi lalo na po, sa panahon po ngayon,
yung mga baguhan na nagmu-multiple accounts, makikita po ninyo ang napakagandang resulta pagdating ng araw. Kasi yung pong mga nauna, di po ba? Yung mga nauna, kasama na po ako doon. Yung pong accounts ko, 15 headers po ako. Pero sad to say and happy to say, sabog-sabog po yung accounts ko, parang bulkang sumabog. Kasi bakit? Hiwa-hiwalay po, iba-iba po yung place ng aking accounts. Bakit po? Kasi super na excited po yung ating upline. Talaga pong pinakita po niya sa akin na kikita ka dito kay Empowered Consumerism. So alam po niya at ramdam niya siguro yung potential ko kung paano ako magwo-work pagdating ng araw sa umpisa. Reject, 'di ba? Sa umpisa hindi ko gusto, pero alam din niya yung potential kaya po talagang nagtiyaga siyang pagtiyagaan din niya akong makuha kasi friendly po kaming mag-asawa, no? Marami po kaming kakilala. So, yun po ang ginawa. Number 2, number 3, number 4, number 5, yung 7 accounts po is number 1 lamang po kung saan nakatayo yung aking membership, and then iba't ibang tao na po ang nakalagay doon. So nung una, tuwang-tuwa ako, may 33,000 ako sa accounts ko. Pero ngayong marunong na ako, nalungkot din po siyempre ako kasi kung 15 headers ako na perfect ang structure ng aking DTC, grabe, marami ka pong kikitain. So kaya sabi ko po sa inyo, mas marami po ang blessing ngayon sa mga baguhan. Kasi yung pong mga apply natin, marurunong na. Yung pong mga nag-invite sa atin, marurunong na. So, pinag-aaralan po nila yung, ang i-encode. Alam ko po, ngayon sa mga baguhan, talaga pong pag may pera ka, isang baksakan, 15 headers. So, gawin mo po, trabahuhin mo po yung 15 headers mo. Kasi malaki po ang pagkakaiba ng 1 head ka sa 3 heads and 7 heads. How much more pagka ikaw po 15 headers na talagang buong pangalan mo yung 15 headers mo. So ngayon pa lang po, kinukongratulate na po kita at huwag ka pong mainip. Kung gagawin mo po yung massive action, gagawin mo po yung business na ito, 6 months from now, 1 year from now, magiging one of the millionaire circle ka po. Kasi maganda ang iyong account, multiple accounts. Makarecruit ka lang dito ng 4 na 15 headers, di ba? Grabe. 6 months, promise, magiging millionaire circle ka po. Kaya congratulations po sa'yo. Yes, ayan. So sa mga naka-15 heads dyan at saka sa mga mag-15 account pa, sobrang ganda po ng sinabi po ni Upline Perla. Ayan, so lalong-lalo na pag ikaw po ay OFW at ayaw mo nang bumalik dyan sa ibang bansa, ipwesto mo na yung account mo. At pag uwi mo dito sa Pilipinas, kahit andyan ka pa sa ibang bansa habang nag-a-add ka ng account, sabayan mo rin siya ng massive action katulad nga ni sinabi ni Upline Perla. So, yun, habang nag-a-add ka, tapos yun, mag-share ka na rin ng business sa mga business partner mo para pag uwi mo ito sa Pilipinas, ayan, kompleto na 15 account mo, may tao ka pa, at yun, congratulations, isa ka na sa OFW for good na hindi nababalik din sa ibang bansa kasi ito na yung tatrabahuin mo, yung empowered consumerism. So, napakaganda, lalong-lalo na po yung sinabi ni Upline Perla. Kung kaya mo, bakit hindi, di ba? Ayan, so trabahuhin lang natin. Ayan, so Tama thank you, po. Upline Perla. Welcome po. Sa mga nagbabalak diyan, huwag ka na magdalawang isip. Ayan, dito sa empowered consumerism, yung pera po na nilagay dito ay hindi po yan mawawala at mapapamana po niyo pa yan sa sa mga kapwa-kapwa niyo yung ating business. Ayan, so itanim nyo na po dito sa empowered consumerism. Ayan. So, yun, Upline Annie. Yes. Yes. So, grabe, na-inspire talaga ako na sinabi niya. So, the more accounts you have, the more action dapat ang gawin. Yes. More action. Okay. Yes, so mayroon tayong another question dito, Upline, from OFW din. So, good morning po, Upline.
Ano po ang maipapayo mo sa mga full-timer ngayon? Bago pa lang po dating sa hub, gusto na po agad umuwi kasi naboboring daw siya sa hub at namimiss daw ang mga tropa niya. Anak po siya ng OFW. Thank you po. Wow, power po. Congratulations sa nagtanong po about that. So kung ikaw po ay isang full-timer, marketer, di po ba? Coach Annie? So, Yes po. marketer po siya, di po ba? Yes po. So, kung ikaw po, kung ikaw ito, Coach Annie, example po ha, para po clear. Kung ikaw ito, Coach Annie, isa ka pong marketer, isa ka pong full-timer. So, di po ba, ang pagkakaalam ko po kasi dyan, kahit nandito ako sa abroad, di po ba, yung mga marketer, ginawa ng paraan ng mga OFW o sino po ba ang nag-akuan sa kanya, nag-sponsor, ang kanyang ina, ang kanyang ano? Kasi anak siya ng OFW, di po ba? Yes po, anak po ng OFW. Ayan. So, Coach Annie, kung ikaw yan, kung nandiyan ka, nakikinig ka, doon sa nalulungkot at nahihirapan diyan sa ginagawa mo, Coach Annie, isip-isip din pagka may time. Kasi alam nyo po, OFW, alam nyo po yung OFW, so ang nag-sponsor po sa iyo ang mother mo. Kita mo yung mother mo, napakahirap po. Ako po ang magsasabi sa inyo. Napakahirap po ng buhay ng isang OFW. Napakahirap pong kitain ng pera ng isang OFW. Alam nyo, minsan nga po, nagsisinungaling pa ang iyong mother o ang iyong father kung sinong OFW sa kanila. Nagsisinungaling ang mga yan. Ang akala mo, pagkakausap mo sila sa telepono, ang sasabihin nilang, okay lang ako dito, anak. Maayos na maayos yung kalagayan ko, pero ang hindi natin alam kung totoong siya'y okay, kung totoong maganda ang sitwasyon niya, kung totoong hindi siya masyadong napapagod, o kung totoong mabait ang napuntahan niya. Minsan kasi, sa laki ng pagmamahal natin sa magulang, sa mga mahal natin sa buhay, di po ba, isipin lang ng isang OFW yung deepest why, kaya tayo iniwan ng magulang natin ay para mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Di po ba? So dito pa lang maging proud ka sa mother mo, sa magulang mo na isang OFW. So ikaw, nandiyan ka lang, sinusuportahan ka ng parents mo, ginagastusan ka. Mag-isip ka po, Coach Annie ha, mag-isip ka. Kasi napakaswerte mo na meron pong nagfi-finance para sa iyo dito sa negosyong ito. Kita mo, marami pong yumayaman dito na 19 years old, yung isinare ko po kahapon, yung tiga Bohol, 19 years old, grabing kumita, milyon po ang kinikita. At para po ma-inspired ka, Coach Annie, yung anak ko po, 13 years old lang. Ayan po, lagi ko pong kasama. Yan po ang anak ko. Sabi nga, lagi pong nakadikit sa akin, nakasuporta. Kita nyo ang bait-bait. Tahimik lang siya dyan. Imagine niyo 13 years old, ginagawa po at pinag-aaralan, inspired po siya dito sa ating ginagawa sa empowered consumerism. So, nakikinig sa mga training. So, ikaw, Coach Annie, please, maawa ka sa magulang mo na naglalabas ng pera. Nandun yung pag-asa na isa ka sa makakatulong sa kanya para siya ay mag-for good sa Pilipinas, para pagtulungan po ninyo itong business na ito. So, be considered. Ipakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo kung gusto mo siyang makasama ng mas maaga. Kung ang kontrata niya ay ilang taon, mapapauwi siya ng maaga kasi pag ginawa mo po ito at tinulungan mo ang mother mo, magkakatulungan kayo, mag-for good na yung mother mo, yung OFW mong parents, di ba? So, pan muna po, tiis-tiisin mo muna yung lungkot, tiis-tiisin mo muna yung pagod. Kasi marami pong walang trabaho, marami po yung walang magastos. Kaya ikaw, napaka-blessing mo. Sabi ko sa iyo, na naandyan ka, napakadaling gawin itong ating business. 'Di ba? Uupo ka lang sa computer, hindi ka magkukuyakod.
Hindi ka magkukuyakod kagaya ng iyong parents. Kasi ang parents mo talagang pandalas yan, alam ko. Relate na relate po kasi OFW tayo, so alam natin kung anong hirap. Kayo pong nasa Pilipinas, kayo mga full-timer, grabe, mag-focus po kayo, hatawin lamang ninyo ng concentrate po kayo, hatawin lamang po ninyo habang mayroon pa pong mga OFW na nagtitiwala sa inyo at ginagastusan kayo. Kasi wala po kayong makikitang ganyan. Kung isa ka sa nabigyan ng magandang opportunity, napakagandang opportunity na po at tiwala ang ibinigay sa iyo, so i-grab mo po 'yon, ipakita mo po. Ipakita mo po na nandun yung love para sa kanila. Ipakita mo po at magpasalamat ka. I-treasure mo po yan. Kasi kikita ka dito pagdating ng araw na hindi ka namuhunan. Napakarami po ditong namuhunan. Napakarami po ditong para matuto ka lang nagbabayad. Napakarami po ditong talagang nahuli na ng pulis kagaya ko. Tuloy pa rin. So namuhunan po talaga kami dito. So ikaw hindi ka na namumuhunan. Tutulong ka na lang sa mother mo. So gawin mo po. Magpuan ka lang para hindi ka malungkot. Manood ka lang ng manood ng mga successful people dito sa Empowered Consumerism. Panuurin mo po yung mga 6 months lang dito, 1 year, milyon na ang kinita. So yun po ang mindset mo para hindi ka malungkot. Para imbes na malungkot ka, ang gawin mo ay ma-excite ka. Ma-excite ka na one day ganito rin ang mangyayari sa akin. One day malaking bahay din ang mabibili ko. One day piraring sasakyan din ang mabibili ko. So kailangan ganoon. Mahalin mo yung magulang mo na nagpapakahirap dito sa abroad. So itrabaho mo yan. Tulungan mo siya para magkasama na kayo diyan sa Pilipinas. Okay? Thank you po. Ayun, grabe sa Paul. Sa Paul ka, Balbon. Ano ka, diba? So, grabe, no? Sana doon sa nagtanong or doon sa kinauupulan ng question na yon, napakinggan mo yung ating share ng ating sharer. Grabe, nakaka-relate naman talaga, no? So, hindi lang doon sa nagtanong, sa mga marketer or mga full-timer na may mga nagsusupport, isipin niyo po yun. Yung taong nagsusupport sa inyo is nagpapakahirap. And ikaw, hindi ka namuhunan, trabahuin mo na lang. Okay? Grabe. So, ang lupet. Thank you very much, Upline Perla. Okay, balikan Thank you rin ako po, kay Coach Annie. Coach Aya. Yes, ayan. So ako talagang, tinamaan or so, ano din kasi talagang totoo po talaga po yung sinabi po ni Ate Perla. Ayan. So ikaw namimiss mo lang ang barkada mo pero ikaw hindi mo ba na-miss yung parents mo? Ayan. So yun, tama yung sinabi din ni Upline Perla. Ayan. So tulungan mo yung parents mo. Gawin mo itong empowered consumerism para sa pamilya mo, para hindi na siya maging OFW. Ayan. So isipin mo yung perang pinapadala sa iyo ng nanay mo or sino man yung OFW na yon na nagbibigay sa actually kasi yung mga nandito sa Pilipinas, masarap lang silang humawak ng pera na galing sa OFW pero hindi nila alam kung ano yung karanasan ng OFW para kitain yung yung pera na yon. So ikaw, sana nakatulong itong sinabi sa'yo ni Upline Perla. Ayan, kami nga, hindi niya pamilya. Kami nga, hindi niya kano-ano. Pero tinutulungan namin yung parents mo para gawin itong empowered consumerism. Ikaw pa kaya na pamilya niya. So, dapat ikaw ay yung tulong sa parents. Ikaw ang kadugo niya. Kami, hindi kami kadugo. So, sino pa yung magtutulungan dito, di ba? Ayan, so kung kung ikaw yung nagtanong na to, ayan, so mag-isip-isip ka. Ikaw namimiss mo lang yung barkada mo kaya gusto mong umuwi, ginagastusan ka ng parents mo. Napakaswerte mo kasi sobrang daming tao sa labas na ngayon is walang trabaho nagbibigay sa iyo para gawin tong empowered consumerism tapos hindi mo pa gagawin. Nako, kung dito ka lang, kung sino ka man, gawin mo to para hindi lang ito para sa iyo. Ayan,
gagawin mo to para mabuo na yung pamilya mo kasi iba pa din yung masayang pamilya at magkasama kayo ng parents mo. Ayan. So, yun po. Talagang diinan natin yun. Ayan. So, thank you, Upline. Po kami. Ayan, so ang dami naming learnings ngayon, ang daming dugo na nabuhay, ang daming pangarap na na nagising, ang daming rejection na ngayon ay nabuhay na para lumaban uli. Ayan, so maraming excitement level na bumaba pero ngayon ay dahil sa mga sinabi mo ay talaga naging excited sila at tumaas uli ang kanilang power. Ayan. So dahil dyan, Upline Perla, hihingi na namin po yung personal message mo, inspiring message mo. At siyempre, hinanda ko na rin yung ballpen at notebook ko kasi po isusulat ko po yung tips mo. Ayan. So sa mga po dyan, pakikuha na ang yung mga ballpen at notebook kasi ito na po yung pinaka hinihintay natin. Ayan po. Ayan, so okay lang po ba, Upline Perla? Ready na po kami? Yes po, yes po. Ayan, so ang tip pong maibibigay ko po sa inyong lahat, whatever it takes, mahirapan po kayo, tama lang po, mahirapan tayo pare-pareho dito kay Empowered Consumerism. At kung nahihirapan ka, congratulations po sa iyo dahil nahihirapan ka. Kasi ang isang bagay po pag nahihirapan ka, yung pong hirap na yon isinasakripisyo mo. Yung pong hirap na yon pinag-aaralan mo kung paano mo mariresolve yung hirap na yon na gawin na one day hindi ka na mahirapan. Kailangan po tinutuklas mo kung ano yung bagay na yon. Kasi lahat po tayo nahihirapan. Lahat po tayo, wala pong isinilang sa mundong ito na buhay na walang hirap o walang problemang naranasan. So kung ikaw ngayon, nandito ka na po kay Empowered Consumerism, baguhan ka man o datihan ka man, itodo mo na ito kasi malaki ang oportunidad mo, malaki yung makukuha mo dito kasi dito nga po sa Empowered Consumerism, di po ba tayo hindi lamang kitaan ang itinuturo sa atin dito. Itinuturo rin po sa atin dito kung paano yung tamang attitude, kung ano yung mabago yung personalidad mo, kung paano makisalamuha ka sa ibang tao kasi napakarami ko pong kilala dito na talagang sa umpisa mahiyain, sa umpisa talagang hindi makaharap sa camera. Pero dahil may gusto silang mabago, gusto nilang mabago yung everyday routine nila. So anong ginagawa nila? Pinag-aaralan nila. Binibigyan nila ng oras at pinipilit nilang may mabago sa kanilang buhay. So ano yung unang-unang dapat nating gawin? Ang unang-una po natin dapat gawin, mahalin mo kung nasaan ka, mahalin mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi napakadali pong gawin ang isang bagay pag talagang nasa puso mo, pag talagang gusto mo. So kung ikaw ay pumasok dito, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi ko po ito gusto nung umpisa, pero dahil po napapagod na rin akong bilang isang katulong, bilang isang OFW, so talaga pong ibinigay ko rin po yung effort, ibinigay ko rin po yung time, ibinigay ko rin po yung sacrifice para po may mabago sa atin. At dito po, talagang may mababago sa ating lahat. Gawin lamang po natin ang tamang sistema. Sundin lamang po natin ang ating mga upline kasi alam nyo, ang mga upline po natin ang makakapag-guide sa atin. Kung ikaw po, isa ka pong leader na meron pong upline na nag-guide sa iyo, mahalin mo po siya. Kasi talaga pong bonus po ang magkaroon ng isang upline na merong time na ibinibigay sa iyo. Kasi napakarami po ditong yumaman sa Empowered Consumerism na walang upline. Pero ginawa po nila, pinag-aralan po nila ito. So kung ikaw yun, kung ikaw yung leaders na may upline na nag-guide sa iyo, grabe. Congratulations kasi hindi ka masyadong mahihirapan dito. So kung ikaw yun, kailangan itodo mo na ang paghataw dito, itodo mo na. Ma-inspire ka sa mga
kasamahan mo, magtiwala ka sa upline mo, magtiwala ka sa mentor mo, and of course, magtiwala ka po sa mga co-leaders mo, sa grupo mo, sa buong grupo mo. At kahit hindi po grupo, magtiwala ka rin kasi malaki po ang naibibigay na tulong o suporta rin po ng mga crossliners natin. Kasi iba't ibang alam meron po sila. Iba't ibang diskarte kung paano nila ginagawa itong ating empowered consumerism. So, ang isa pong sekretong napakadali nating dapat gawin, ano po yon? GLLA, Good Listening Learning Attitude. Kasi pag meron ka pong tamang mindset, tamang mentality sa pagkatao mo, tamang attitude, good attitude, marunong makinig, marunong sumunod, laging empty cup muna kung ikaw ay baguhan o kahit datihan ka po. May alam ka man, marami ka mang alam, kailangan laging empty cup po muna tayo. Then, one day, magtataka ka na lang, malaki po ang nabago sa buhay mo. At hindi lamang po sa buhay mo, kung hindi pati sa pagkatao mo. So, mahalin mo lang po kung ano yung mundong ginagalawan mo at lagi pong mag-massive action na gawin ito. Huwag pong kalimutan ang mag-prospect, huwag pong kalimutan yung mag-recruit and magsulat o maghanap ng mga prospect. Kasi yan pong prospect natin sa laki po at napakarami pong active sa ating multimedia. Billion po ang active dito. So, kung ikaw ay talagang may ginagawa, mahihirapan ka. At kung talagang ikaw ay may ginagawa, mafe-feel mo yon at makaka-recruit ka everyday ng 2 prospects, 5, 10 kung ikaw ay full-timer. Di po ba? So, lagi pong ang ilagay natin sa mindset natin, inspiration. And i-distract mo po yung isipan mo, yung buhay mo sa lahat ng magaganda, sa lahat ng magagandang mangyayari sa buhay mo. Ilagay mo po diyan yung malaking pangarap na pangarap mo pong ima-massive action. Kasi kung ang pangarap mo po ay tutulugan mo rin lamang po, bangungot po ang tawag doon. So, alam naman po natin ang nangyayari sa mga binabangungot, hindi na po nagigising. So, kung ikaw na andito na, gawin mo lang po 100% itong ating negosyo. So, I hope nakatulong po ako sa inyong lahat. And nakapagbigay po ako ng kaunting tips and kaunting inspirasyon para po meron po tayong guide kung paano gawin natin ang ating business. At kung gusto po ninyo akong i-PM o makausap, pwede po anytime. Basta po buhay ang aking cellphone at may wifi. So thank you so much po once again sa nag-invite sa akin dito sa grupo ng Millionaires Project. Thank you po, Coach Jane, and nagpapasalamat po ako kay Coach Aya and Coach Annie at sa lahat po ng nakasama natin ngayong gabi. Thank you po. Back to host. Yes, yan. Thank you, Uptime Perla. Ayan, so alito na po yung tips mo na talagang sinulat ko po yun. Ayan, at siyempre, pwede po natin yung i-share din sa mga leaders natin yung mga sinabi po ni Upline Perla. Ayan, so isa puso po natin yon at isa isip. At siyempre, yung last word niya po na sinabi niyang massive action. Kasi joke lang po lahat ng sinabi niya ngayon kung hindi mo po yan actionan. Ayan, so ayan po, maraming salamat po Upline Perla. At dahil po dyan, meron po kaming remembrance sa'yo. Ayan, so babasahin po ni Upline Annie. Ayan, so Upline Jane. Certificate of Appreciation is proudly presented to Perla Lula Bernardes. With this certificate, we thank you for sharing your knowledge and wisdom with us as our special guest sharer in Millionaires Project 2021 Institute Live.
given this 10th day of April 2021, signed by Millionaires co-founder Arthur Enricoso and Millionaires co-founder Adrian Vito and Millionaires co-founder Arnel Hasbel. So thank you very much, Coach Perla. God bless you always and thank you so much sa lahat ng mga na-share mo today. God bless. Thank you so Yes. much po. Yan, power, may 1 million na naman po ako ngayong linggong ito. So napakarami ko na po Yes. million kasi every week po may natatanggap tayong certificate. So yan po ang kagandahan dito kay Empowered Consumerism. Yung pong ating certificate, ang value ko po diyan is 1 million. Kasi kaya po, inspire na enjoy po akong gawin ito. Ayan, so pinapahalagahan ko po lahat ng mga nag-invite sa akin, yung remembrance, kasi importante po yan. Kaya thank you po for another 1 million galing sa Millionaires Project. Thank you po and God bless. Yes I love you po. all. Yes po. So Yes, before po tayo mag-end here, mag-pray po muna tayo para mas maganda yung ating end ng ating training. Ayan. Prayer for Freedom. Today, Creator of the universe, we ask that you come to us and share with us a strong communion of love. We know that your real name is love, that to have a communion with you means to share the same vibration, the same frequency that you are, because you are the only thing that exists in the universe. Today, help us to be like you are, to love life, to be life, to be love. Help us to love the way you love, with no conditions, no expectations, no obligations, without any judgment. Help us to love and accept ourselves without any judgment. Because when we judge ourselves, we find ourselves guilty and we need to be punished. Help us to love everything you create unconditionally, especially other human beings, especially those who live around us, all our relatives and people whom we try so hard to love. Because when we reject them, we reject ourselves. And when we reject ourselves, we reject you. Help us to love others just the way they are, with no conditions. Help us to accept them the way they are, without judgment. Because if we judge them, we find them guilty. We blame them, and we have the need to punish them. Today, clean our hearts of any emotional poison that we have. Free our minds from any judgment so that we can live in complete peace and complete love. Today is a very special day. Today we open our hearts to love again so that we can tell each other, I love you, without any fear and really mean it. Today we offer ourselves to you. Come to us. Use our voices. Use our eyes. Use our hands. And use our hearts to share ourselves in a communion of love with everyone. Today, Creator, help us to be just like you are. Thank you for everything that we receive this day, especially for the freedom to be who we really are. Amen. Amen. Okay lang po ba? Alright. Perla, mag-take picture po kami kasama ka. Yes po, thank you rin po, thank you. Okay po, Ayan, so so operator, let's muna take a tayo. picture. 1, 2, 3 puso. Pakipindot po ang inyong mga puso. Yung red sa inyong gilid. Lahat po dapat may heart. Ayan, kasi tatak love tayo, Dr. Love tayo. 1, 2, 3.
Ayan, upline Jade, andyan ka pa ba? Para sa ating picture. Ayan, so nakita nyo na yung heart. Lahat ba naka-heart na? Pindot-pindutin nyo lang yan kasi nawawala po yung heart na yan. Katulad ng ex mo, nawawala. Okay, nag-game na up. Hugot. Ayan, meron pa yung naka-heart. O, pindot-pindutin nyo lang yung heart. Yan. Huwag kayo magtaas ng paa. Ayan. Thank you. Okay na, update. 13-year-old daughter. Sino ang picture taking? Yes. Okay, upline Jade. Okay, Five. ito na po. Sige na po, ngiti. In Ito na. 5, 5, 1, 2, 3, heart. Kalimutan si heart. Pages. Wala si heart nila. Second page. In 5, 4, 1, 2, 3, heart. Yes, para maganda tignan. 1, 2, 3, heart. Third page. Easy pass. Next. Okay. Fourth page. In 5, 4, 3, 2, smell. 1, 2, 3, heart. Okay, number 5. Meron na number 1, 2, smell. Okay, so nakasarado na ito kung ano ba ba? Hindi na. Ay, nakasarado. Wala, nasarado na rin. And thank you, upline Thank you, Upline Perla. Ang lupit-lupit niyo po. All, God bless. Happy business day po sa atin. Bye-bye. See you, Philippines. See you. Yes, Okay, thank you so much po sa lahat po ng umattend ng ating Easy Talk for tonight, and sana po lahat po ng learnings ninyo ay apply nyo po. Ayan, so see you next Saturday para sa ating next episode. Ayan, dito lang po lang yan sa The Millionaires Project. Ayan, so I'm your Coach Aya, and bye-bye. Lang rat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share sa ating page.